we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa Basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong For today's Sunset Prayer Meeting. Amen, amen. Praise God. Testimony pa lang talagang ramdam na natin ang kabutihan ni Lord. Amen. Kaya sa araw pong ito, tayo sa ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated ay gaganap sa ating Day 218. Praise God. Palapakan natin si Lord sa ating ginaganap na Sunset First Watch Prayer. Ito'y pananalangin sa paglubog ng araw. Takip silim. Meron tayong bukang liwayway, tinatawag nating Dawn Watch Prayer, at ngayon naman ay oras ng pasasalamat na sa buong maghapon ay naranasan natin ang presensya ng Diyos. Bagamat may katawan na hapo, pero patuloy narito tayo naka-join. Amen? Kaya gamit po natin ang platform ng Zoom, at salamat dahil marami na rin po naka-join ngayon. Nasa 27 na tayo ngayon. Hallelujah. At we keep on praying na mapuno natin yung frame na 100 dahil yan ang binabayaran natin monthly sa Zoom. Hallelujah. At salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media. Amen. At hindi lang po tayo naka-Facebook Live ngayon. Oo, hindi lang tayo napapanood sa Facebook Live. Kung hindi, may TikTok na rin tayo, naka-YouTube na rin po tayo ngayon. Lahat ng mga preaching po natin ay downloaded na po sa YouTube, lalo na itong month of July. Yun yung una natin, tapos unti-unti na lang. Kaya sa mga kamanggagawa, kung kayo preacher, kayo na po mag-share ng inyong mga preaching para hindi kaagad nawawala. Okay? May TikTok na tayo, meron na tayong saan pa ba tayo? Facebook, meron na tayong YouTube, naka-YouTube na po tayo at may Spotify na po tayo, yung audio niya. Okay? Kaya salamat sa buhay din ng ating kamanggagawa na pastora sa PF Jensen City Chapter, Sara Sandra. Kaya sa oras pong ito, napakaganda po ng nais ipabatid ng Diyos sa atin. July 7 na po ngayon, 2026. At ang topic natin ay A Life of Obedience to Christ. Ang buhay na talagang sumusunod. Dali kasi sabing sumusunod ako, pero oo, susunod ako, pero hindi naman ginagawa. Okay? Kaya pakinggan po natin kung ano yung cost and reward in obeying Christ. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Haring David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Yung ginagawa natin ito, there is a cost. Yung pagsunod natin, mas pinili natin ngayon na maka-join. Alam ko, iba nasa biyahe pa, pauwi pa lang, pero naka-join sila. Gamit nila ang kanilang data. Amen. Itong ginagawa natin ito, obedience ito kay Lord. Investment natin ito. Huwag tayong papayag na nang dahil lang sa mabayang ating Bible study sa lugar na ito, hindi na tayo maka-join. Amen. Ito yung oras ng lahat ng mga kamanggagawa na tayo ay maka-join. Kahit nag-work ka. Amen. Iyan yung cost na sinasabi sasabihin mamaya sa atin sa paglilingkod. Ang gusto ni Lord, hindi katulad ng offering nung nakarang lumang panahon. Ano yung offering nung nakarang unang panahon? Nagdadala sila ng hayop sa temple para just to cover their sin. Tama po ba? Papaduguin nila yun. I-offer yung hayop na yun. Pero this time, ang gusto ni Lord, He wants us to offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Buhay na offering ang gusto ni God. Ayaw niya na lang patay na offering. Itong cost na to, yan yung sinasabi sa atin
preaching ngayon. Kaya tatawagin na po natin. Excited na rin po ako mapakinggan. Dahil hindi rin siya nagpadala ng puntos sa akin. Okay? Kaya pag inabutan siya ng brownout, ako na magpipreach nito. Hallelujah. Tawagin na po natin si PME Joyce and Del Pilar. Kamanggagawa po natin sa Pierre Polonga po District. It's your turn. And thank you so much po, Pastor. Grabe ka dyan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sige po, aking sisimulan na po, hindi ko po na po papatagalin pa. Yun nga po, ayon sa kay Pastor Alex, ang aking topic po is a life of obedience to Christ. At nais ko pong basahin po sa teksto po ng Lucas 9, verse 23 hanggang 25 po. At sabi po dito sa Lucas, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 25, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan niya man ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Ayan po. So sabi nga po dito sa a life of obedience to Christ o ang pamumuhay na may pagsunod kay Kristo. Napaka-importante po talaga sa Panginoon ang obedience o ang pagsunod. Napakahalaga po ito kasi po ito rin po nangangahulugan na mahal po natin ang Panginoon, di po ba? Kung tayo po ay sumusunod sa kanyang nais, sa kanyang kalooban para sa ating buhay. At ang bawat pagpili po natin sa ating mga desisyon araw-araw ay dapat po nakaayon po sa kalooban ng Panginoon. At kung ang ini-entertain natin sa ating kaisipan ay nakaloob din po doon ng Panginoon ang kanyang kalooban, na pawang kabutihan ang iyong pinapairal sa iyong isipan, ang iyong pagkilos araw-araw, ang iyong pamumuhay, at kung paano ka communicate o ang iyong relasyon sa iyong kapwa is nakikita doon yung kalooban ng Panginoon ay yun yung talagang pamumuhay na may pagsunod po sa ating Panginoon. At ngayon naman po ay tutukusin po natin ang sakripisyo at gantimpala po na ating makakamtan kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon. So what are the costs and the reward in obeying Christ? So most people po gusto po nila is yung blessing po palagi kapag sumusunod po sa Panginoon, di po ba? Pero ilan lang po yung talagang willing po na magbayad po o makaranas po nung cost o yung sacrifice po na kinakailangan para po sa blessing na maaari nating matanggap kapag tayo po ay susunod sa Panginoon. So si Jesus po teaches that true discipleship requires surrender, yet it is also will bring us the greatest reward po, which is yung eternal life po. And the cost may seem high, but the reward is far greater. So, ang unang puntos ko po is the cost and reward of obeying Christ, accepting the call to deny yourself. Sabi nga po sa verse 23 na binasa po natin, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Daily. So paano po ba yung deny yourself? So unang po is deny your own desires. Di po ba? So deny yourself means putting God's will above your own. It is not about denying your identity, but ito po yung denying yung sinful nature po natin, na ito po yung nakakapigil sa ating pagsunod po o paglakad po sa will po ng Panginoon para sa ating buhay. So in obeying Christ, lagi po talaga naglalaban ang ating flesh, sinful desire, o yung sarili po nating desire para sa ating buhay, ating mga plano, at yung espiritu po na ang nais lamang po is yung maganap yung will po ng ating Panginoon. At napakarami po talagang Kristiyano na nagiging komportable na lamang po sila tuwing linggo, na okay naman na nagsisimba naman ako, okay naman na naligtas naman ako kasi nag-accept prayer of acceptance naman ako eh. At ano naman, kilala ko naman si Lord eh, di ba? Pero higit pa doon po yung dapat na inilalaan ng ating buhay para sa Panginoon. Hindi lang po ang pagsisimba, kundi
araw-araw po meron po tayong sakripisyong dapat gawin po para sa ating Panginoon. So, ayun nga po, ayun po, ngunit nasaan po ang totoong pag-alay po ng ating sariling buhay sa Panginoon? Karamihan po sa atin, hindi na po talaga natin na ipapaganap yon sa ating buhay. Kaya ngayon po, ito po ay paalala po sa atin at tingnan din po yung ating sariling pamumuhay kung nailalaan ko pa ba yung buhay ko para sa ikalulugod ng aking Panginoon o para lang sa sarili ko. Na buong araw po ba ay merong puwang pa ba doon ang Panginoon? Ayan. So, kailangan po natin talaga baguhin ang ating, unang-una po, yung pananaw po natin sa ating buhay. Dahil sabi nga po, may bago na tayong buhay sa Panginoon na binigay ni Jesus nung ating tinanggap po siya. So, dapat po, meron po tayong gagawing pagkilos na ayun po, pagkilos po na naaayon po sa kanyang kalooban para maranasan po natin yung tunay na pagbabago na nais po ng ating Panginoon. Di ba po? So, choose obedience over convenience. So, atin pong sisimulan ng piliin po yung holiness over worldly pleasure and choose God's purpose over personal ambition. Ayan, yun po kasi talaga yung laging nagtatalo. Purpose ba to ni Lord o sarili ko lang na ambition sa buhay ko? Di po ba? So, isa pa po na, ayun po, how to deny yourself is take up your cross daily. Sabi nga din po sa kanyang salita. So, dito nga po, ang sino mang nag-deny sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross. So the cross represents po is sacrifice, obedience, and yung unwavering commitment po. So Jesus emphasized that yung daily choice po natin, hindi lang po dapat one time lang po na desisyon, kundi araw-araw po dapat consistent po tayo sa ating desisyon para sa ating buhay. So napaka-importante po na idinadalangin natin sa Panginoon palagi na pangunahan niya po yung mangyayari sa ating buong araw, na yung purpose po ni Lord, yung ating tinatahak, hindi lang po yung ating pangsarili lang. At hindi po dapat na sa linggo sobrang on fire tayo kay Lord, sobrang puspos tayo sa message, di ba po, na-encourage tayo. Pero pagdating ng Lunes, ganun pa rin yung pamumuhay po natin, wala pa rin pagbabago. So, nagpapadala ka pa rin po doon sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo o yung nararanasan mo o nakasanayan mong pamumuhay, ganun at ganun pa rin po. So, for example, sabihin na po natin umagang-umaga, bibili ka lang ng kape sa labas. Tapos pag uwi mo, may dala ka ng chismis. Di po ba? O nakapag-judge ka na sa kapwa mo. Di po ba? So, o kaya naman po, pagising pa lang sa umaga, ay cellphone na naman ang hawak mo. Imbis na nagpe-pray ka at nagpapasalamat ka, binigyan ka ng bagong buhay ni Lord. Na masyado ka ng busy ka Facebook, di po ba? At ayun po yung laman ng ating isipan. Umagang-umaga, problema agad. Ang ini-entertain mo, yung mga bayarin, na dapat ipinapanalangin mo po yun sa Panginoon muna. At pero hinahayaan mo po siyang mag-stay sa isip mo, nagiging negatibo na po o mabigat na po yung iyong buong araw, umaga pa lang dahil hindi mo na po sinurrender lahat yon sa Panginoon o hindi mo inuna ang Panginoon sa araw mo. Kaya po, remain faithful even during trials, kahit po meron tayong problema, nahihirapan man tayo, lagi po tayong mag-serve pa rin sa Panginoon dahil nga po, yun nga po, meron pong reward po ang ating mga binibigay na sacrifice po para sa Panginoon. And persevere, yun nga po, when following God, magiging difficult po talaga. Pero ang kaibahan po ay kasama po natin ang Panginoon. Kaya pagtatagumpayan po natin anuman po ang trials na yan. At isa pa po is, ayun po, follow Jesus completely. So follow Jesus completely means walking in His footsteps, obeying His teachings, and allowing Him to direct every area of your life. So sa discipleship po, hindi lang po siya yung naniniwala ka lang po kay Jesus. It is living for Him. Mahalaga po yan. So, aking pangalawang puntos naman po about sa cost and reward ay experience the promise of true life. Ayan po. So, sa verse 24, ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili, ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang nawalan
mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ayan. So we need to remember po na yung self-preservation leads to loss. So sabi po nga na those who live only for themselves may gain temporary comfort, but they ultimately miss the eternal life Christ offers. So mamimiss po ng mga tao yun, yung eternal life na ino-offer ng Panginoon kung lagi po silang nagpapadistract sa mga temporary na bagay na ino-offer po ng mundong ito. So, ayun nga po, kung nais lang po natin ay mamuhay para sa ating sarili, hindi po natin makakamtan yung buhay na walang hanggan. Unang-una po sa lahat, tayo po ay umaasa na lang sa sarili nating kakayahan. At nagpapahayag po ito na hindi po natin kailangan ng Panginoon sa ating buhay. So wala tayong tunay na relasyon sa Panginoon dahil mas abala po tayo sa ibang bagay sa mundo. At hindi po valid na sabihin pong busy tayo dahil ang Panginoon po never naging busy para ibigay po yung ating pinapanalangin. Di po ba? Dapat po ay lagi po nating ilaan ang ating oras at panahon sa Panginoon. At hindi po sa mga temporary na bagay po na ino-offer po ng mundong ito. Pangalawa naman po, yun din po, yung promise of true life. Dapat po isinusurrender po natin yung surrender leads to life. So yung pag-surrender po, laging parte po sa ating buhay. Di ba po, lahat po ng nasa atin dapat isinusurrender po natin sa Panginoon. Dahil, ayun nga po, we receive a life filled with purpose now and eternal life in His presence. So kailangan po, yun po, inaano mo po si Lord, sinasama mo po siya sa iyong araw-araw na buhay. Hindi po yung ikaw lang ang gustong mag-live sa buhay mo, ikaw lang ang maglalakad sa araw-araw mong buhay. Kasi, ayun po, patungo ka sa makamundong bagay. Mapupunta ka sa buhay na wala na naman ang Panginoon kung hindi mo siya isasama sa mga bagay na iyong pinaplano, iyong desisyon, di po ba? So, ayun po, gusto ko lamang din po i-share na yung aking pamumuhay nga po noon is napaka-iba doon sa pamumuhay na kasama ko po ang Panginoon na yung pag-surrender po talaga is napaka-importante po sa atin bilang Kristiyano. Kasi una-una po, wala ka pong kapayapaan kapag hindi ka po marunong mag-surrender ng iyong kaisipan, ng iyong plano sa buhay, yung iyong future, yung lahat po na ikaw hindi mo po isinusurrender sa Panginoon at wala kang Panginoon sa iyong buhay, mahihirapan ka po talaga. So, epekto po talaga nun is, una po yung mga failures ko sa trabaho ko nun, napakatindi po yung epekto sa akin, sobrang down na down ako. Sa school ko po din nun, kapag nagfe-fail din po ako or sa mga grades ko, parang grabe po yung nararamdaman kong pagbagsak. At yung the way po na i-handle ko yung problema, sobrang bigat po. Na-feel ko po na mag-isa lang talaga ako sa buhay. At yun nga yung laging naririnig ko rin sa iba na ikaw lang yung tutulong sa'yo, sa sarili mo para makabangon ka. Which is hindi po talaga totoo. At ano lang po yun ng mundo. Turo lang po yun ng mundo. At doon ko po na-discover nung kasama ko na po si Lord at nakilala ko po talaga siya. Doon po na kada may problema po ako, siya po agad yung tinatawag ko unang-una na Lord, eto na yung sitwasyon ko, ganyan. At lahat ng naiisip ko po, kasi po ako, overthinker po ako So, lagi ko pong wino-worry kadalasan mangyayari sa future. Pero, nung nakilala ko po si Lord, talagang namumuhay po ako na isinasama ko po siya. Lahat ng naiisip kong problema, ikinakatakot ko, ay binibigay ko po sa Kanya. At grabe po si Lord dahil binabalik niya po is kapayapaan, yung joy po na hindi kayang ibigay ng kapwa-tao, na kapag nag-share ka sa kapwa mo tao tungkol sa problema mo, hindi ka naman din 100% matutulungan yan Pero si Lord, sure na sure ka po, matutulungan ka. Ang maganda pa po doon, magkakaroon ka ng kapayapaan. Mawawala na po yung pangamba mo kasi alam mo na, na-share ko na kay Lord to. Siya na bahala dyan. Siya na ang magraraos sa akin sa problemang ito. Di po ba? So ano man po yung iyong desisyon, dapat po kasama po natin si Lord at kampante talaga po ko kung ano man po yung mangyari. At
kada season po ng buhay ko, lagi ko rin pong tinuturo po sa akin ni Lord na wag po akong tumingin nga po doon sa bigat ng pagbabagong nangyayari sa buhay natin, kundi lagi mong isipin ano ba yung aral na nais ituro sa iyo ng Panginoon sa season na ito, sa sitwasyon na ito, o ano ba yung dapat mong baguhin sa sarili mo na itinuturo ng Panginoon, di po ba? O natutunan ko rin po na ayun, na ano man ang pagbabago pong nangyayari sa mundong to, sa buhay mo, kasama mo ang Panginoon at laging may pagkilos ang Panginoon. Kumbaga, ahead na po siya doon sa nangyayari sa atin. Kung sa nakikita mo may problema, pero sa Kanya, anak, na solusyonan na yan. Na hinanda ko na yung solusyon dyan. Di po ba? So, lagi po natin ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon. At lagi po nating tandaan, hindi po tayo nag-iisa sa mundong ito. At siya po ang ating lakas para bumangon po tayo araw-araw. Ayan po. And God's way is better than our way. Totoo po. Yes. So, the kingdom of God often works opposite to the world's thinking. In God's kingdom, surrender brings victory, di ba po? So pag sinurrender mo kay Lord, meron kang victory. Humility brings honor and giving brings blessing. Ayan po. So sa ayun po, sobrang taliwas po talaga ang mundo sa salita at mga promise po ng Panginoon. Kaya dapat po, we have to live po doon sa promise po ng ating Panginoon. Ayan po. Ang pangatlo naman po, ang aking panghuli, ito po is to discover the value of your soul. Ayan po. So, ang sabi po kasi sa dulo, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. So what good it is for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self. So unang-una po is kapag tayo po ay may obedience kay Lord, isa po sa reward na po is madidiscover mo po talaga yung value ng iyong kaluluwa, di po ba? So every success dito po sa mundo is temporary lang po. Diba po, yung fame, yung money, yung mga possession, mga achievements mo, hindi mo naman po madadala yan sa libingan, di po ba? Sabi nga po nila. So none of them can save you as a person and give you satisfaction po talaga na sa soul mo, ang kulang na kulang talaga na makakapagpuwang dyan ay si Kristo lamang po. At personal experience ko po talaga yan dahil ayun nga po, marami po talagang tao na gustong hanapin ang kanilang sarili. Di po ba? Na kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, kailangan kong tuklasin kung sino ba talaga ako. Di ba? Kailangan kong kilalanin ang sarili ko. So marami silang sinusubukan na kung ano-anong bagay, madiscover lang nila yung sarili nila, di po ba, kung saan ba sila nararapat, ano ba yung role nila, kung saan ba talaga, yun nga, role nila sa mundo, at ano ba yung halaga nila, halaga ng buhay nila dito sa mundo. So, share ko lang din po, dahil ako po ay nakaranas po talaga ng matinding depression po. Kasi ano po talaga ako, introvert. At mahilig po akong dito lang po sa kwarto, di po ba? May mga kaibigan naman po ako pero ayun po, hindi ako ganun ka lively po talaga kapag dating sa maraming tao. Kumbaga, mas preferred ko po na nag-iisa ako, komportable ako doon. Pero hindi po pala maganda po yung ganung pamumuhay. At ayun po, nagdulot po sa akin, nagkaroon ako ng depression dahil wala pa po akong relasyon sa Panginoon noon. At yun po yung isang tanong na pinanghawakan ko po nung mga panahong nagkaroon ako ng depression na bakit ba ako nabuhay dito sa mundo? Iniisip ko po. Kasi yung time po na may depression po ako, actually suicidal na po ako ng state, na ano ba yung dapat kong panghawakan para manatili akong buhay dito sa mundo. Kasi ang kaisipan ko po nun, grabe po ako sa overthinking, yung anxiety, hindi po ako nakakatulog, talagang may insomnia din po ako. So, ayun po, para lang ba mahirapan ako dito sa mundo, kaya ako nandito para malungkot ng gusto, kasi ganun po ako, emotional po ako masyado noon. Talaga po, masyado akong ma-emote at balat sibuyas po ako. So, ayun po na hindi ko mahanap po talaga yung sagot
nung ako lang po talaga yung sarili ko lang na naghahanap ng kasagutan. At napakahirap pong umusad dahil wala po akong mahanap na sagot na ano ba yung purpose ko dito sa mundo. Di po ba? Na yung sagot na yun is pwede talagang magtulak sa akin para magpatuloy na mabuhay. At sobra po talagang nagpapasalamat ako kay Lord kasi ayun po, nilagyan niya po ako ng, ayun po, ng ilaw, ng buhay. Di po ba? From darkest moment na yon, na-discover ko po talaga yung halaga ng kaluluwa ko. Praise God. Na si Lord po talaga, ang kaluluwa ko po pala ay hindi lang nag-exist lang dito at mawawala lang na parang wala. Kundi napakahalaga po talaga ng kaluluwa ko kay Jesus. At dun po ako sobrang nai-inlove kay Jesus dahil ayun po, binigyan niya po tayo ng chance maranasan yung eternal life po na kasama siya. Di po ba? At ayun po, yung grabe po yung value niya po na He gave His life po talaga to redeem our souls. Kaya everything is world can be replaced po except po talaga sa ating soul. Kaya wag po natin ipagpalit ang Panginoon para po sa mundo. Dahil sa ating flesh po, wala naman po talagang pakiyan sa ating kaluluwa. Pero ang Holy Spirit po, siya po yung talagang nagtatrabaho para sa atin, para tayo po ay makalakad po sa ayon po ng nais po ng ating Panginoon sa ating buhay. At siya po yung nagbibigay ng halaga po talaga sa atin. At ayun po na wag po nating hayaang mag-lead sa atin is yung mundo, kundi ang espiritu po talaga sa ating buhay. So live with eternal mind. Ayan naman po. So sa ating eternal mind, napaka-importante din po sa ating mga Kristiyano na dapat po sa bawat hakbang o aksyon, dapat po nakalaan yung walang hanggang buhay po natin. So meaning po na ang ating priority po ay yung nakikita sa ating buhay ay yung malulugod ang Panginoon. At tayo ay dapat po, yung nag-iipon po tayo ng kayamanan po sa kalangitan at hindi po sa makamundong kayamanan. So, sa paanong paraan po ba tayo makakapag-ipon? So, sa ating patuloy po na pagsunod sa ating Panginoon, ito po ay pag-iipon na rin po natin ng ating kayamanan po sa kalangitan. So, dapat po tayo ay mas nag-i-invest po sa relasyon natin sa Panginoon. Na hindi lang po na miss ko na si Lord, so magsisimba ako. So, hindi naman po sa church mo lang matatagpuan ang Panginoon. Araw-araw po kasama po natin ang Panginoon. Ang Holy Spirit po, tayo po ang temple ng Holy Spirit. Lagi po siyang nariyan, nakasama natin. So, anytime po may access po tayo kay Lord, so invest po tayo sa ating relasyon sa Kanya. Everyday po na, kasi po sa bawat araw na tinutuklasan po natin kung sino ang Panginoon. Alam niyo po ba, may mangyayaring pagbabago po sa ating sarili. At hindi natin na minsan napapansin na ibang-iba na pala tayo doon sa dating tayo, doon sa dati nating buhay. Dahil ang pinopokus ng buhay na natin ngayon ay si Kristo. Kaya patuloy po natin i-invest yung ating time, yung ating buhay para po sa Panginoon. At yun po, gampanan din po natin yung ating tungkulin din po na pinapagawa ng ating Panginoon, yung pag-share po ng gospel sa ibang tao dahil yun nga po, naranasan na po natin yung buhay na wala si Kristo eh. So, what if pa po yung mga taong hindi pa po nakakakilala kay Kristo, talagang grabe po yung hirap ng kanilang buhay. Kaya dapat po, wag po tayong titigil na i-share po si Jesus Christ sa ibang tao. At ayun po, yung pagsunod po talaga ay bigyan po nating halaga dahil doon po nagpapakita na mahal po natin ang Panginoon, di po ba? So, ating conclusion lang po, yun nga po, Jesus asked every believer to consider both the cost and the reward of following Him. So, yung cost po is self-denial, daily surrender, and wholehearted na obedience po sa Panginoon. At ang reward naman po ay yung true life po na promise ng Panginoon, mararanasan po natin yan. At yung transformation po ng heart natin, mangyayari po yan kung meron po tayong pagsunod sa Kanya. At last po, yung eternal fellowship po sa ating Panginoon, lagi po nating mararanasan at consistent po yan kung meron po tayong pagsunod sa Kanya. So yun lamang po yung nais ko pong i-share ngayong hapon na ito. Sana po marami po tayong natutunan at natanggap sa ating Panginoon. Mari po ba tayong manalangin?
Yes, Lord, maraming salamat po muli sa aral na ibinigay niyo po sa amin ngayong gabing ito, Panginoon. Naway, Lord, ay tumatak ito sa aming isipan. Ano po yung dapat naming gawin para mamuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon, na makatulong sa araw-araw naming buhay, Lord God, na mailaan namin, Lord, ang oras namin para sa iyo. At Lord, yung tinatahak namin, Panginoon, ay hindi kami nag-iisa, kundi sinasama ka namin, Panginoon, sa aming mga plano, sa aming mga desisyon, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, spiritually, Lord God, everyday, Lord, sa aming mga battle, Panginoon, spiritual warfare, Lord God, na ang masunod at mag-lead sa aming buhay ang Espiritu at maghari ang iyong salita sa aming isipan, sa aming buhay. At Lord, may isagawa namin, Panginoon, ang aming misyon, Panginoon, Lord God, at may sunod ang iyong kalooban. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, Lord God, na nakikinig sa iyo. Alam ko, Lord, na powerful ang iyong salita at mayroong transformation na nangyayari sa bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, ipaganap mo ito sa kanila, Panginoon, at maranasan din namin, Lord God, yung reward, Lord God, ng pagsunod at pag-follow lang ng iyong salita, Panginoon. Muli, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong patuloy na pagtanggap sa amin at pagpapatawad, Panginoon, at Lord, sa paggamit mo sa aming buhay, Lord God, upang magbigay kalooban sa iyo at kalugod-lugod, Panginoon, at malaki ka namin, Panginoon, sa bawat Kristiyano at mga unbeliever din, Panginoon, Lord God, ay ma-share ka namin, Lord God. Maraming salamat po muli. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much po. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pemi Joyce Endel Pilar. Amen. Praise God. At tunay, narinig natin sa isang kamanggagawa na i-train to become a pastor. Amen. PME po yun, Pulpit Ministry Exhorter, para sa kaalaman ng lahat. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng Diyos sa atin. Actually, yun din yung binubuno ko ngayon. Pero yun ay nakatutok sa Bible story tungkol doon sa ginawa ni Haring David. Yung bumili siya kay Arauna ng threshing floor. Okay? Sabi niya, hindi siya magbibigay kay Lord ng walang cost. Okay? Ito ginagawa natin ito. Kaya nung nakita ko to, ay talaga na-bless ako. Alam niyo bakit? Itong ginagawa natin ngayon, pagsunod po ito. Marami tayong mga iniwan para gumanap sa ganitong layunin. Okay? At naniniwala tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, marami tao ngayon nang gusto nila madali lang ang buhay. Amen. Gusto nila lagi tagumpay. Wala namang paghihirap na ginagawa. Gusto nila lagi may pagpapala, pero ayaw namang magtiis. Tama po ba? Gusto nila ng corona, pero ayaw naman nila ng krus. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, it's about time. Okay? Magpaturo na tayo sa salita ng Diyos. Malinaw na ang pagsunod natin sa Kanya, meron naman talagang cost ito at meron namang reward. Okay, naturuan tayo ngayon. Madalas na natin narinig ito, sinasabi ng ating bishop. Okay, kung talagang gusto natin sumunod sa Kanya, we need to deny ourselves. Tama po ba? Mandali ba yon? Limutin mo ang iyong sarili. Okay? Kapatid, mahirap yan sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ba't ko gagawin yan? Ano ako? Sabi, parang pangangatwiran ko rin before, no? Sabi ko, nag-aral-aral pa ako para lang, ang tingin ko sa pastor nun, parang pinabili lang ng suka, pwede na magpastor eh. Tama po ba? Iyabang ko noon. Pero salamat, binago ng Diyos ang aking pananaw. Ang pinakamataas na pwedeng gawin ng isang tao ay paglingkuran ang lumikha sa Kanya. Amen? We are all God's servant. Tayo alipin ng Diyos. Hindi tayo alipin ng sanlibutan ito. Nabubuhay tayo ngayon sa biyaya at habag ng Diyos. Tama po ba? Kaya walang halaga sa atin kung ano man ang hinahangad ng maraming tao para sa kanilang sarili. Anong ibig sabihin nun? Kasi natutunan na natin isuong ating buhay eh. Yung ating kagustuhan. Saan? Para masunod lang natin yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kalooban ba ng Diyos ang pagtitipon na ito? Yes.
Okay. Kalooban ba ng plano ba ni Lord na tayo magtipon-tipon nga? Yes, kaya iniwan nga natin yung sarili nating ambisyon. Tama po ba? Meron bang regrets na nakasama natin ngayon na dumadalo sa ating Donwas at Sunset Prayer? Praise God, naka-YouTube na tayo. Natutuwa nga ako kanina nung pinapanood ko. Ang ganda. Amen. Salamat sa mga ginamit ng Diyos para ganapin ito. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, ang tunay na isinuko ang kanyang buhay. Wala nang self-rule yan. Okay? Kasi alam niya kung ano ang gagawin niya. Masunod ang kalooban ng Diyos. Maraming binigay na halimbawa sa atin ng Biblia. Narinig na rin natin itong ating kamanggagawa na naghayag ng salita ng Diyos. Magulo ang buhay kapag hindi natin naisukuan lahat kay Lord. Tama po ba? Isang halimbawa talaga na kilalang-kilala natin, isa siyang pariseyo pero binitawan niya ang kanyang pagiging pariseyo para maglingkod sa Diyos. Tama po ba? Nung siya'y katagpuin ng ating Panginoong Yesus. Ang pangalan pa nga niya dati, Saulo Saulo, 2 beses sinabi, tinawag ang kanyang pangalan na naging Pablo na po. Amen. Naging Paul na. Okay? Nung sinuko niya ang kanyang buhay, okay, ano nangyari? Okay. Nakita naman natin yung bagay na katagumpay ang ipinaganap ng Diyos sa kanya. Maging si Moises. Si Moises nga, tinanggihan niya yung pagiging anak ng Pharaoh, ng Paraon. Biruin mo, nandun ka na sa taas, no? Anak ka ng hari. Anak ka ng anak ng hari. Okay. Pero iniwan niya yun. Iniwan niya ang kanyang karangyaan, iniwan niya ang kanyang kayamanan, na dapat siya marahil ang pwedeng sumunod na maging tigapanguna ng Ehipto. Tama po ba? Pero mas pinili niyang sumunod sa ating Diyos. Pagamat may pansamantalang paghihirap, pero salamat siya ang ginamit ng Diyos para ilabas. Tama po ba? Ang maraming tao doon sa Ehipto, ang maraming Israelita. Ay mga kapatid ko sa Panginoon, alam nyo ba, walang cost pag sumunod tayo kay Kristo? Ewan ko sino nakaranas dito. Nung tayo ay na kay Kristo na, lumalayo na sa atin yung mga dati nating kaibigan, barkada, no? Parang tingin nila sa atin parang nababaliw na sa ginagawa. Nung babalik nga ako sa yung dati kong pinanggalingan civic organization pwede naman daw akong bumalik basta walang usapan tungkol kay Kristo. Paano yun? Pastor ako. Tama po ba? Okay. Mga kapatid ko sa Panginoon, pahalagahan natin itong ginagawa natin. Wala na tayong babalikan pa. Wala na tayong patutunayan pa sa takbo ng sanlibutan ito. Tayo na kilala na kay Kristo. Tayo ang gagamitin niya para mas marami pang tao ang kumilala sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Kaya it's about time, kapatid. Sina-challenge tayo ng ating preacher. Isuko na natin lahat. Wala na tayong dapat pang iset aside. Okay? Pag nangyari yon, sigurado ako, may regrets ka at the end. Okay, marami kang pagsisisihan. Yung carrying cross daily, okay, sa pagsunod. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa Panginoon? Isa talaga. Yung ginagawa natin ito, marami tayong mga narinig na hindi magagandang pananalita. Tuloy lang. Okay? Ano man sabihin nila, halaan tayo talaga magtiis para lang tayo makasunod sa ating Diyos. Tama po ba? Minsan yung mga decision natin, minsan para bagang, teka, tama pa ba itong ginagawa ko? Isa lang laging sinasabi ko dyan ng barometer ng paggawa ng tama sa harapan ng Diyos. Yung ginagawa mo, ikalooban ng Diyos, tama yan. Pero ang ginagawa mo para sa sarili mo, mali yan. Okay? Pag ang ginagawa natin is for God's glory. Okay? Tuloy mo. Pero kapag ang decision mong gagawin ay mapapalayo ka sa harapan ng Diyos, huwag mo nang gawin. Okay? Mapipinsala lang tayo. Kaya, may mga pagkakataon tayo na para bagang hindi natin maunawaan ang ginagawa natin ito, no? Tama ba itong paglilingkod ko? Okay? Kasi nakakaranas tayo ng pag-uusig. Tuloy lang. Okay? Bakit? Yun ang sabi ni Apostol Santiago
Blessed is a man who remains steadfast under trials. Eh, mapalad tayo pala na nakakapanatili, tapat. Okay? At yun ang nais ng Diyos sa atin. Sino rito gustong batuin? Okay? Hanggang mamatay. Merong binigay na halimbawa sa atin yan. Si Stephen, tama po ba? Nanatili siyang tapat kay Kristo kahit binabato na siya hanggang sa mamatay. Hindi niya tinanggi ang Panginoon. Dapat ganoon din tayo. Okay? Tanggalin ka sa trabaho, let it be. Pawalan ng trabaho, at least. Nagaganap po yung kalooban ng Diyos. Amen. Masarap kaya maglingkod kay Lord. Hindi kaya tumbasan ng anumang halaga o anumang sweldo kaya ibigay ng salibutang ito. Ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Tama po. Turuin mo, ang tagal mong pinag-ipunan, makapagpatayo ng bahay, makabili ng magagandang sasakyan. Tama po ba? Kala mo at least ka na, maraming ka ng pera. In a twinkle of an eye, dumating ang disaster, nawala ang lahat. Anong sasabihin mo ngayon? Sabihin sa iyo ng Diyos, hangal, kung ngayong gabi kukunin na kita, saan mapupunta lahat ng tinipon mong nilagay mo, pinagiba mo pa yung malaki mong kamalig. Pinagiba mo pa yung maliit mong kamalig at nagpagawa ka pa ng malaki. At yun lang pala marinig mo pag sapit ng gabi. Amen. Okay. Kaya kapatid ko sa Panginoon, tuloy lang tayo. Sa bawat sakripisyo na ginagawa natin para sa ating Panginoong Hesus, nakikita ng Diyos yan. Okay? Walang pagluha, walang pagod, o pagtitiis na sasayang sa kanyang harapan. Tandaan po natin yan. Ulitin ko po, wala tayong sakripisyong ginagawa para kay Kristo na hindi nakikita ng ating Diyos. Lahat yan ay hindi nalilihim sa harapan ng Diyos. At yung panghuli, yung reward na sinasabi ng ating preacher, yung eternal reward. Yung pagpapala ay hindi lang panlupa. Okay? Pagpapalang material, panlupa lang yan. Pagpapalang pag-iingat ng Diyos sa lupa, pagpapala yan, panlupa lang. Pero, wow, pag tayo talaga nakasunod kay Kristo, yung sinasabing eternal reward. Sabi niyo, whosoever loses his life for my sake will save it. Parang yung iba hindi nila maintindihan yan eh. Pero alam nyo ba, ang salita ng ating Panginoong Hesus, yan ang dakilang pangako ni Hesus sa buhay ng bawat naglilingkod sa Kanya. At maaaring sa tingin ng iba ay parang, teka, parang hindi yata tugma. Kasi iba ang tingin ng sanlibutan, iba ang salita ng sanlibutan. Ang sabi kanina ng preacher natin, kaya mo yan, tulungan mo sarili mo. Kapatid, hindi natin kaya without God. Kaya madalas sinasabi natin, we always confessing to the Lord, Lord Jesus, I can do nothing. Apart from you, I can do nothing. Tama po ba? Okay. Kaya sa mata ng mundong ito, kala nila tagumpay ka na. Pero hindi, sa mata ng mundong ito, dapat sa harapan tayo ng Diyos. Tama po ba? Maaring wala man tayong posisyon ngayon, o popularidad, o kayamanan. Okay? Pero kapatid, yung buhay na meron tayo, wag natin ipagpapalit sa reward ng sanlibutang ito. Amen? Yung eternal life. Gusto ba natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya madalas nyo rin narinig sa akin, no? What is the profit for a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Ano daw ba ang pakinabang ng tao, makamtan man niyang yaman ng mundong ito? Kung ang kaluluwa naman ay tatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya walang kayamanan sa mundong ito na mayahambing sa kayamanang ibibigay ng Diyos sa atin ang ating kaligtasan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kaya ba natin sabihin, I have fought the good fight, amen, of faith. Amen? Kaya ang kinina po natin, yung crown of righteousness, kapag hindi tayo napagod sa paglilingkod na ito. Amen? Kaya maraming salamat sa ating preacher, kay PME Joyce and Del Pilar. Salamat sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Pinabalik ko na. Amen. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom
every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.